Sa kasagsagan ng tumitinding kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran, isa sa mga pinakamainit na katanungan ngayon ay kung paano nagagawang matagumpay ng Israel ang kanilang mga pag-atake laban sa mga sensitibong target sa Iran. Marami ang nagtatanong bakit napakabilis nilang natutunton ang kanilang mga layunin, lalo na kung ang mga target ay hindi pasilidad kundi mga buhay na tao. Kung malalaking infrastruktura ang pag-uusapan, gaya ng mga nuclear sites, hindi na nakapagtataka kung mabilis itong natutukoy ng Israel sa tulong ng makabagong satellite technology. Sa panahon ngayon, kahit ordinaryong mamamayan ay may access na sa Google Maps. Pero ang tanong, paano naman ang mga tao? Mga leader militar na palaging nagtatago, nagpapalit-palit ng kinaroroonan at binabantayan ng matinding seguridad. Hindi ba't imposibleng makuha agad ang lokasyon ng mga ito sa satellite lamang? Ito ang misteryong pilit nilulutas ng maraming analyst. At lumalabas, hindi lang teknolohiya ang ginagamit ng Israel, may mga tao raw sila mismo sa loob ng Iran. At hindi ito simpleng hinala lamang. Ito'y suportado ng mga ulat at kumpirmasyon mula sa ilang intelligence reports. Ang sinasabing kasabwat ay aktwal na mga espiya, mga Iranian na bumaliktad at nagtatrabaho para sa Mossad, ang kilalang ahensya ng Israel. At ito ang sentro ng ating pag-uusapan ngayon. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa John D. TV, and i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga makabuluhang balita at talakayan. Noong Hunyo 13, 2025, nagsimulang umatake ang Israel sa ilang bahagi ng Iran. Hindi pa man nagtatagal ang operasyon, ilang critical infrastructures na kontrolado ng IRGC ang agad na nawasak, lalong naging usap-usapan ang pagkamatay ng ilang matataas na opisyal ng Iran. Kasama na rito ang mismong Chief of Staff, ilang commanders ng IRGC at nuclear scientists. Ang kapansin-pansin pa, hindi lang sila basta pinaslang, kundi tinarget sila sa iisang bugso ng atake. Maging ang mga pinuno na ipinalit sa mga naunang napatay ay hindi rin nagtagal at napaslang din sa sumunod na mga araw. Lalo pang naging palaisipan sa mundo ang revelation ni na dating US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanila, alam nila ang eksaktong kinaroroonan ni Ayatollah Ali Khamenei, ang supreme leader ng Iran. At kung nanaisin daw ng Israel, maaari nilang pasabugin ito sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit ayon kay Trump, pinipigilan nila ang ganitong hakbang sa ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa rin lumalabas mula sa kanyang underground bunker si Ayatollah Khamenei, isang indication na batid niya ang lawak ng paglusot ng Israel sa loob ng kanyang bansa. Ayon sa ilang ulat, hindi lang teknolohiya ang ginagamit ng Israel, kundi aktwal na mga lokal na residente ng Iran ang kanilang kaalyado. Kabilang sa mga ito ang ilang mga Kurds na naninirahan sa mga border ng bansa, na matagal nang nakakaramdam ng discrimination at karahasan sa ilalim ng pamahalaan ni Ayatollah. Kaya't hindi na rin nakapagtataka kung bakit may ilan sa kanila ang pumapanig sa Israel. Ayon sa isang ulat mula sa Newsweek, umaabot sa 700 katao ang inaresto ng Iranian government sa loob lamang ng ilang araw. Lahat ng ito ay pinaghihinala ang espiya. Isipin mong mabuti, 700. Hindi 7, hindi 70, kundi 700. Ibig sabihin, napakalawak ng network ng Israel sa loob mismo ng Iran. Tinawag pa nga ito ng mga eksperto bilang isang krisis sa loob ng estado dahil nalalagay sa panganib ang buong sistema ng seguridad ng bansa. Dahil dito, natitigil ang mga sensitibong operasyon, nabubunyag ang mga plano, maging ang mga pasilidad at lokasyon ng mga militar ay nalalaman agad ng Israel at United States. Halimbawa na lang, ilang ulit nang binanggit ni Netanyahu at Trump na alam nila ang pinagtataguan ni Khamenei. Ngunit para sa kanila, hindi ito panahon upang umatake roon. Ngunit malinaw na ito ay isang banta. Noong Hunyo 25, 2025, 3 lalaki ang inaresto muli ng mga Iranian authorities. Base sa kanilang investigasyon, ang 3 ito ay nagsilbing espiya ng Israel at nagpapasa ng mga mahahalagang impormasyon. Hindi lang basta paniniktik ang kanilang ginagawa. Sila rin ay sangkot umano sa mga operasyong
paninira o sabotage sa mga pasilidad ng Iran. Ayon pa sa ulat, may ilang missile launches ng IRGC ang hindi tumama sa Israel kundi sa loob mismo ng Iran. At ang dahilan, umano'y mga maling coordinate na sinadya ng mga espiya. Mula nang magsimula ang labanan, 7 na ang opisyal na naaresto sa kasong espionage. At kahit nagkaroon na ng pansamantalang fire deal sa pagitan ng dalawang bansa, patuloy pa rin ang mga pag-aresto. Ayon sa ilang opisyal ng Iran, maging ang mga cellphone ng kanilang mga leader ay hindi na ginagamit sapagkat alam nila na kahit ang simpleng numero ng SIM ay maaaring gamitin ng Israel upang i-track ang kanilang lokasyon. Marami rin ang nagsasabi na natuto na ang Iran mula sa nangyaring pag-atake sa Lebanon. Doon, gumamit umano ang Mossad ng mga pager at walkie-talkie na nilagyan ng remote detonator upang pasabugin ang mga target. Maraming kasapi ng Hezbollah ang nasugatan sa naturang operasyon. Kaya ngayon hindi na biro ang ginagawa ng Iran upang maprotektahan ang kanilang mga opisyal. Kasabay nito, isa sa mga pinakamalaking balita ay ang pagpatay sa dating Hamas leader na si Ismail Haniyeh. Ayon sa mga ulat, siya ay pinaslang mismo sa loob ng Tehran ng mga ahente ng Mossad. Isipin mong muli, hindi sa Gaza, hindi sa Lebanon, kundi sa mismong kabisera ng Iran. Isang malaking sampal ito sa seguridad ng Iran dahil ipinapakita nitong kayang-kaya ng Israel pumasok sa puso ng kanilang teritoryo at kumilos ng hindi natutuklasan. Mas nakabibigla pa, ang ilang miyembro ng IRGC ay inaresto mismo ng pamahalaan ng Iran. Pinaghihinalaang sila ay nakikipagsabuatan sa Mossad. Isang matibay na indikasyon ito na may direktang koneksyon na ang Israel sa loob ng elite force ng Iran. Kung dati ay panlabas na banta lamang ang kinakaharap ng Iran, ngayon ay may panloob na panganib na rin silang hinaharap. Samantala sa mga grupo gaya ng Hamas at Hezbollah, sunod-sunod na ring nawawala ang kanilang mga leader. Sina Yahya Sinwar, Hassan Nasrallah. Maging ang mga pumalit sa kanila ay pinaslang na rin ng Israeli Defense Forces. Sa pinakabagong ulat, ilang commanders at chief of staff ng Iran ang napatay na rin sa unang bugso pa lamang ng airstrike ng Israel. Parang domino, isa-isang bumabagsak ang mga pinuno habang ang kanilang mga plano ay tila binabasa ng kalaban. Mga kaibigan, ano ang masasabi ninyo sa mga revelasyong ito? Isa ba itong senyales ng sobrang kahusayan ng intelligence ng Israel o ebidensya ng kahinaan sa loob ng sistema ng Iran? Isa lang ang malinaw, ang digmaang ito ay hindi lamang tungkol sa bomba at baril. Ito ay isang digmaan ng impormasyon, paniniktik at matinding estratehiya. Ipaabot ang inyong mga saloobin sa comment section. Huwag ding kalimutang mag-subscribe sa John D. TV, i-like ang video, and i-share sa mga kaibigan upang mas marami pang maging mulat sa mga isyong ito. Maraming salamat sa panonood. Naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos at bigyan ng karunungan upang maunawaan ang mga komplikadong kaganapan sa ating mundo. Ako po si John D. TV. Hanggang sa muli, ingat at mabuhay tayong lahat.